Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kanilang asahan. Sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulutan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakilang ating kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mapakapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, bukong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at nagpataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon.
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos at manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol at matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi, kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesu Kristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginoong iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, sapagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato, at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon, at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo,
kung hindi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako ay aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at malapit na tayo sa katapusan ng Pasko ng panahong ito. Sa darating na linggo ay ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Jesus Nazareno. At pagkatapos ng linggong ito, ay ipagdiriwang naman natin ang linggo ng Pentecostes, ang araw na kung saan ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga apostol at disipulo ni Jesus Nazareno. Kaya nga sa araw na ito, narinig natin sa Ebanghelyo na tila baga namamaalam at inihahanda na ni Jesus ang kaniyang mga alagad sa isang buhay pagkatapos ng kaniyang paglisan o pag-akyat sa langit. Alam niyang ang pagbabalik niya sa Ama ay upang maganap ang dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan nating lahat. At ang kaniyang hudyat na pamamaalam, nagpahayag si Jesus Nazareno ng dalawang makapangyarihang habilin. Una, ang habilin ng pag-ibig. Ang ikalawa, ang habilin ng kapayapaan. At isang batayan na iniibig natin ang Diyos ay kung tayo ay sumusunod sa kaniyang mga utos. Kaya nga sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, kung mahal ninyo ako, isa sa katuparan ninyo ang mga utos ko. Dahil ang mga utos ko, hindi yan galing sa akin. Galing yan sa Diyos Ama na nagsugo sa akin. Kaya nga ang isang batayan ng taong umiibig ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko po, ang isang batayan ng taong umiibig ay sumusunod
sa kalooban ng Diyos. At hindi lang yon, ang isang taong umiibig ay marunong magbigay. Nung nakaraang araw, ipinaliwanag ko na ang isang tao maaaring magbigay, ngunit hindi umiibig. Yung iba, magdodonate sa simbahan dahil hindi na kailangan, dahil sobra-sobra na ang kanilang mga gamit o yaman sa buhay. Yung iba nagbibigay para sa kanilang sariling interes, para sila ay sumikat. Maaaring magbigay, ngunit walang pag-ibig. Subalit, isa sa tunay na kahulugan ng pag-ibig ay ang pag-ibig ay hindi pwedeng hindi magbigay. Walang pag-ibig na hindi nagbibigay. Kaya nga ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sa kamatayan sa krus, ibinigay niya ang lahat para sa atin. Ipinagkaloob niya ang kaniyang sarili para sa ating kaligtasan. Kaya nga, yung Ebanghelo noong Biyernes, anong sinabi? Hindi na kayo itinuring na alipin ni Kristo, kung hindi itinuring na isang matalik na kaibigan. At ang pagkakaibigan ni Jesus ay humantong sa kamatayan sa krus. Isang pagkakaibigan na ang sentro ay pag-ibig at pagmamahal. Kaya nga kung ating pagninilayan, hindi naman tayo kadugo ni Jesus Nazareno. Hindi naman niya tayo kaano-ano. Pero dahil tayo'y itinuring na isang matalik na kaibigan, handa niyang ibigay ang kaniyang buhay sa ngalan ng pag-ibig. At ganito ang ibig sabihin ng pag-ibig. Marami sa inyo ngayon, mga magulang. At alam ko, lahat ng magulang, mahal ninyo ang inyong mga anak. Ang mga nanay, di ba? Yung kahuli-hulihang pera ninyo, hindi nyo yan pambibili ng duster. Hindi nyo yan pambibili ng lipstick. Kung alam nyong may pangangailangan ang inyong anak, uunahin mo ang kabutihan ng iyong iniibig. Dahil ito ang ibig sabihin ng tunay na nagmamahal. Iniisip lagi, hindi ang sarili, kung hindi ang kabutihan ng kanyang iniibig. Kaya ganito si Jesus Nazareno. Nung siya'y nakipamuhay sa atin, hindi sarili ang kanyang inisip, kung hindi dahil sa pag-ibig, ibinigay niya ang kaniyang sarili para sa ating lahat. At ito ang unang habilin ni Jesus Nazareno, na tayong lahat mamuhay sa pag-ibig. Alam nyo, madaling sabihin, pero mahirap gawin. At gaano man kahirap, lagi kong sinasabi, ito ay posible. Bakit posible? Sinabi ni Jesus ang kasagutan, dahil ibibigay ko sa inyo ang Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ang gagabay at magpapatibay sa inyong lahat. Ang Espiritu Santo ang magpapaalala ng aking pag-ibig at magpapaalala sa inyo na mag-ibigan kayong lahat. Kaya nga ang banal na Espiritu Santo ang tagapagtaguyod din ng ikalawang habilin, ang habilin ng kapayapaan. Anong sabi ni Jesus? Bagamat hindi nyo na ako makikita sa aking katawang anyo, naririyan pa rin ako sa inyong kalagitnaan dahil isusugo ko at ng Ama ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga ang isang taong puspos ng Espiritu, taglay niya ang kapayapaan sa buhay. Ano ang ibig sabihin ng kapayapaan? Nung isang araw, sinabi ko na ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang kawalan ng digmaan, ng ingay o ng gulo. Kasi
magbigay tayo ng halimbawa. Kahit kayo ngayon, tahimik na nakikinig, pero kung ang isip at puso ninyo, gulong-gulo, wala kayong kapayapaan. Parang may digmaan lagi ang puso't isipan. Dahil ang tunay na ibig sabihin ng kapayapaan ay presensya ng Diyos sa inyong puso. Kaya magkaroon man ng ingay, magkaroon man ng digmaan, makakatulog ka pa rin ng maayos sa gabi dahil alam mo, nagtitiwala ka sa sinabi ni Jesus Nazareno na hindi ka pababayaan kailanman. Ito ang tunay na kapayapaan sa puso. Na bagamat mayroong ingay ang mundo, panatag ang iyong puso, hindi ka natatakot dahil nasa iyo ang presensya ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, ito ang nais ni Jesus Nazareno sa atin. Habilin niya na tayo'y magmahalan at habilin niya na magkaroon tayo ng kapayapaan dahil taglay natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Kaya nga sa pagpapatuloy ng banal na Eucharistia, ang ating panalangin sa Diyos ay isugon niyang lagi sa araw-araw ng ating buhay ang kaniyang banal na Espiritu na magiging gabay natin at magiging tagapagpaalala upang tayo'y palaging umibig at mamuhay sa kapayapaan ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at puhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ang tunay na pagmamahal sa Panginoon ay naipakita sa pagtitiwala at pagtupad sa kaniyang mga salita. Itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at buong pagtitiwala tayong manalangin. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Bigyan mo ng lakas, kalusugan at karunungan ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang aming Santo Papa, upang ganap nilang magabayan ang buong sambayanan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban mo ang pusong makadiyos at makatao ang mga namumuno sa aming bayan upang makapaglingkod sila ng tapat sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain nawa bayang Pilipinas upang tayong lahat na naninirahan dito ay magkaisa at magtulungan
tungo sa isang mapayapa, malaya at masaganang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain nawa ang mga kapatid naming may sakit, may kapansanan, dukha, at mga binaliwala sa lipunan, upang sila'y makatagpo ng kapanatagan sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglingap at pakikibaka sa buhay kasama nila. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban nawa ng kapahingahan at kagalakang walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng inyong anak. Panatilihin mo kaming nakakapit sa iyong salita upang lumago kami sa iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana
sana sa Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
sa'yo sa ikapay napag-isa ako't wagas sa akin. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno novena and prayer booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025 to 2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC of subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng mga misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga panyo, imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.